sa bahagi po ng pahayag later on ng ating pong Pangulong Marcos. Dahil sinabi po nito mga kabombo na neto pong nakalipas na araw po ng Miyerkules, Oktubre 1, patuloy pa rin po na inaalam ng ating pong pamahalaan ito pong lawak ng pinsala, especially ito pong naitalang malakas na lindol dyan po sa bahagi po ng Cebu. Imagine po ninyo 6.9 magnitude na lindol. No? Ito po yung Yumanig dyan po sa bahagi po ng Bugos City. Ito pong nakalipas na araw po ng Martes ng gabi. At binanggit po niya na ito pong sitwasyon habang nasa Masbate, isa rin pong probinsya na naapektuhan na ito pong matinding bagyong Opong noong nakaraang linggo. Ayon sa atin pong Pangulo, prioridad ito pong pagbibigay ng tulong, especially dito po sa mga nasalanta at pagtitiyak po sa kaligtasan neto pong mga residente. Nagpadala na rin po ng mga tauhan mula naman po sa NDRRMC upang magsagawa naman po ng masusing inspeksyon at agaran po pagresponde sa mga nangangailangan, lalo po yung mga naapektuhan ng mga residente dahil hindi po biro. Ito pong naitalang lindol dyan po sa bahagi po ng Cebu na kung saan meron na rin po talaga yung mga data ng ating po mga otoridad. Unfortunately, binawian po ng buhay mga kabombo dahil po sa nangyaring malakas na lindol. Narito pakinggan at panoorin po ninyo ito po bahagi po ng pahayag ng ating pong Pangulong Marcos patungkol sa usapin. The overwhelming ang damage dito talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao. Sa Department of Agriculture, we are already going to provide cash assistance. Malaki rin ang damage dahil aani tayo October . Lahat naman ng sa karamihan ng Pilipinas, the harvest season is just beginning. Kaya marami talagang nasira. We will have to provide again cash assistance to the farmers. Una. Pangalawa, we will have to process the crop insurance. Meron naman silang crop insurance pero kuminsan matagal yung proseso. Kaya habang inaantay yun, pwede tayong kumuha sa cash assistance. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na makakapagbayad sa lahat ng kailangan gawin. They have had to already realign many of their initiatives. So, sa Department of Agriculture, we will do what we always do, na magdadala kami ng kapalit, but with seedlings, so that maybe while waiting for the next planting season ng palay, meron tayong matanim na konting gulay, may matanim ng kung ano, so that meron naman silang pinagkikitaan kahit papaano. So those are the main areas of concern dito sa briefing na binigay sa atin ng province. So that is what we are going to be attending.